Authenticity breeds virality. Kailan nga ba mahalaga ang isang opinyon ng isang tao? What's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay mga ropa, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. So, kamusta ang inyong rest of the week mga ropa? Productive ba? O puro nga? LOL! Okay mga ropa, pag-usapan natin ngayon ang opinyon. Ano ibig sabihin dito? Tanong ko sa inyo mga ropa, mahalaga ba ang opinyon ng iba para sa inyo? Or binibigyang halaga nyo ba ang bawat opinyon ng tao or mga tao sa paligid ninyo? That's my question. Kasi related to sa mga taong palasabat or panaybigay ng opinyon kahit hindi naman hinihingi ang kanyang opinyon. Maraming ganitong mga tao mga ropa, especially sa social media. Wala namang masama. The only problem with these people is pag sinagot mo yung opinyon nila at tinanggihan mo yung opinyon nila, doon sila nagagalit at doon sumasama ang loob nila. What? Bakit naman ganun mga ropa? Nagbigay kayo ng opinyon, hindi ibig sabihin nun tatanggapin na nung taong pinagbigyan nyo or nung taong pinagsabihan nyo ng sarili nyong opinyon. Okay? Hindi porket hindi pasok ang kanyang mga sinabi sa mga paniniwala mo, magbibigay ka ng opinyon at pag sinagot ang iyong opinyon, nagagalit ka. Huwag ganon mga ropa. Kasi it shows lang na mararamdamin kayo. Okay? It shows lang na kaya mong magbigay ng opinyon pero hindi mo kayang tumanggap pag sinagot na ang iyong opinyon. Para sa aming gumagawa ng content, of course, we are vulnerable sa mga opinyon nyo at we are vulnerable sa mga gusto nyo sabihin. Diba? Pero let's say sumagot ang isang content creator at sinagot yung sinasabi nyo, huwag sasama ang loob nyo. Diba? May mga tao naman talaga na hindi sumasama ang loob at naiintindihan din nila. Okay, now I understand. Pero may mga tao na talagang ayaw tanggapin kung ano yung sagot mo sa opinion nila. May mga taong sensitive, especially yung mga kalalakihan na nagbibigay ng sarili nilang opinion. Bakit kailangan sumama ang loob nyo kung alam nyo naman na mas magaling kayo dun sa content creator? Mas pinakamagandang gawin nyo is gumawa kayo ng sarili nyong content at i-upload nyo, di ba? Or i-rebut nyo yung sinasabi ng content creator para makita kung sino ang mas may point, di ba? Pero at the end of the day, depende yan sa inyong dalawa kung ano ang paniniwalaan mo. Kung naiinis ka sa isang content creator, then may problema ka. Ang tanong, bakit nanonood ka pa? Kung naiinis ka sa bawat content niya. Tapos magko-comment ka, magbibigay ka ng sign mo at sinagot ka, naiinis ka. Then nakanino ang problema, ropa? Kaya nga ang tanong ko sa inyo mga ropa, mahalaga ba ang opinion ng iba? O yung mas mahalaga is kung paano mo nakikita ang sarili mo, ropa? Ito, magandang example to. Yung magulang mo, sinasabihan ka ng kung ano-ano everyday. Di ba? Nung bata ka, especially nung bata ka, sinasabi nila sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin at mga kailangan mong gawin. Natutuwa ka ba? Di naman kasi porkit magulang sila, kala nila, alam na nila lahat. Di ba? Ganun yung mga iba sa inyo? Ayaw nyo makinig sa magulang nyo dahil feeling nyo, alam nyo na yung ginagawa nyo. Well, wala namang masama doon. Di ba? Pero, that's my question. Mahalaga ba or dapat bang bigyang halaga mo ang opinyon ng iba? Kung alam mo naman sa sarili mo na yun ang paniniwala mo, di ba? Kaya mga ropa, stop being sensitive. Okay? Hindi porkit hindi pinakinggan yung opinion mo, ayaw na sa'yo. You are free to give your own opinion. Pero syempre, yung binigyan mo ng opinion, meron din siyang freedom to accept it or not. Di ba? At sagutin na mali or hindi niya trip yung binigay mong opinion. So dapat wag tayong maging sensitibo ron. Okay? Be fucking mature enough to accept that. Eto pa, isang example. Sa trabaho, let's say for example, meron kang kasamahan sa trabaho
na fucking feeling boss. Pero same lang naman kayo ng sahod, same lang kayo ng posisyon. Ang dami niyang sinasabi sa'yo, tinuturo niya sa'yo na hindi mo naman tinatanong. Kumbaga, nagbibigay siya ng opinion or bigla siya nagbibigay ng mga, o yung sinasabi natin na pabibo. Natutuwa ka ba sa ganun? Di ba hindi? Kasi hindi mo naman siya tinatanong, di ba? Kaya kahit sinong tao talaga pwedeng mainis sa mga taong nagbibigay ng opinion na hindi mo naman hinihingi. Kaya mga ropa, let's be fucking mature and accept na hindi porkit nagbigay ka ng opinion ay i-accept ng tao na pinagbigyan mo ng opinion, okay? Huwag sumama ang loob mo. Eh di kung yun ang paniniwala mo, yun ang gawin mo sa sarili mo. Di ba? Uulitin ko, may karapatan kang magbigay ng opinion, pero may karapatan ding hindi tanggapin ng tao ang iyong opinion. Maliwanag ba yan, mga ropa? Kailan nga ba mahalaga ang isang opinion ng isang tao? Kailan ba mas nagiging valuable or mas kailangan mo ng opinion ng isang tao? The only time na nagiging mahalaga ang opinion ng isang tao para sa iyo, or the only time na mas gusto mo yung opinion ng isang tao is pag humingi ka na ng opinion sa kanya. Maliwanag, mga ropa, may karapatan kang mag-comment, may karapatan kang ilaban kung ano yung paniniwala mo. Pero tandaan mo, may karapatan din silang hindi tanggapin ang opinion na sinasabi mo. Maliwanag ba, mga ropa? So dito papasok na pag lagi mong tinatanong ang girlfriend mo kung ano ang gagawin nyo, saan kayo pupunta, anong mas magandang gawin, then dito na papasok yung nagiging dependent ka. Kaya nga, mga ropa, kung ikaw lagi mong tinatanggap yung opinion ng girlfriend mo, yung mga sinasabi ng girlfriend mo at lagi mong sinusunod, then ibig sabihin hindi ka authentic. Ulitin ko. O baka na, utang ina nga, no? Every time you listen to other people at susundin mo sila madalas na hindi mo naman hinihingi ang kanilang opinion, you are living sa kung ano ang gusto nila para sa'yo. You are not living based on what you fucking want. Kaya nga minsan naiinis na rin yung magulang mo sa'yo dahil tanong ka ng tanong kung anong gagawin mo. Kaya nga may mga lalaking mamas boy na naiinis na yung nanay nila na kalalaki mong tao, ang laki mo na, hindi mo pa rin alam kung anong gusto mo, hinayupa ka. Kaya mga ropa, huwag tayong iyakin. Okay? Pag hindi ka pinakinggan, okay lang yun. Maliwanag, dahil ang mas mahalaga, authentic ka sa sarili mo. Meron kang authenticity. Hindi ka basta-basta nagfa-follow sa mga sinasabi ng karamihan. Okay? Maliwanag ba, mga ropa? Authenticity breeds virality. Okay? Kaya nga pagkakaiba ka, authentic ka, mas ginugusto ka ng karamihan tao or mas nagugustuhan ka ng maraming tao. Kasi pag ikaw, common ka, madali kang makalimutan, ropa. Maliwanag? Kaya kung hindi tatanggapin ang opinion mo, huwag sasama ang loob mo. Dahil yung mga tao na pwedeng binigyan mo ng opinion, mas matalino pa sa'yo. Okay? Huwag mag-aangas-angas, mga ropa. Huwag magyayabang-yabang kung alam mo sa sarili mo na kulang pa ang iyong dunong at eksperyensa sa mga sinasabi mo. Okay? Kaya nga uulitin ko, mga ropa, mas maganda na pinaninindigan mo yung sinasabi mo at paniniwala mo. Kaya nga sa inyo dyan na humihingi ng opinion sa akin or ng VOB, alam ko naman na hindi ibig sabihin na pag sinagot ko na yung mga question nyo, alam ko naman na nasa inyo pa rin ang desisyon kung susundin nyo o hindi. Okay? Hindi sasama ang loob ko kung hindi nyo sinunod. Maliwanag ba, mga ropa? Basaan sa akin, pag interesting ang question nyo, sinagot ko, bahala na kayo. Diba? Para sa akin, I did my best, binigay ko sa inyo yung sagot na pwedeng sagot sa mga katanungan nyo, then it's all up to you kung pa-follow nyo. Diba? Kaya mas attractive ang mga lalaking may bayag kasi pinaninindigan nila yung kanilang mga ginagawa. Ang tawag doon, indifferent. Indifferent guy.
yung mga ganung mga lalaki ay hindi nagko-conform sa society. Hindi niya pina-follow kung ano yung gusto ng society para sa isang tao or para sa karamihan. Pina-follow niya kung ano yung gusto niya at kung ano yung the best na gusto niya. Kung ano yung alam niyang the best para sa kanya. Maliwanag ba mga ropa? Kasi yung mga ganun tao, uulitin ko, may paninindigan at may bayag. Sa lahat ng presidente ng Pilipinas, sino yung nakita nyo na mas nag-viral at mas ginusto ng karamihang tao? Magbigay kayo ng example sa comment section. Sino ang mas pinakagusto ng karamihan tao dito sa Pilipinas na naging presidente? At even other countries gusto siya because sa pamamahala niya at sa pagiging authenticity niya. So yun lang guys, thank you so much. Ito lagi yung tatandaan. Hindi mahalaga kung ano ang opinion ng iba. Ang mahalaga kung ano ang opinion mo at nakikita mo na tama para sa sarili mo. No one can tell you what is right or wrong sa mga ginagawa mo. Ikaw ang makakapagsabi kung dapat mo pa bang ituloy ang ginagawa mo or dapat mo nang pakinggan ang sinasabi ng ibang tao. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing mysterious mga ropa.